Hulog ng langit, isang malakas na sampal ang sumalubong sa akin sa gitna ng marangyang pagdiriwang. Habang ang asawa kong si Angelo ay nakikipagngis-ngisan sa mayamang si Isabela, ako ay itinuring niyang isang hamak na katulong sa harap ng lahat. Tinapon niya ang aking dangal na parang basura. Ngunit hindi niya alam, ang katulong na hinamak niya ang siyang may-ari ng buong imperyong kinatatayuan niya ngayon. Sino ang huling tatawa? She's just a former maid from my province, Isabella. I'm so sorry, please don't let her presence ruin our night. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Alena. Nakatayo siya sa gitna ng naglalakihang mga chandelier sa loob ng engranding ballroom. Suot ang isang kupas na bestidong galing pa sa ukay-ukay na pinilit niyang ayusin para maging disente. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon. Isang relo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan mula sa kanyang maliit na allowance, pangarap niyang iregalo kay Angelo para sa kanilang 3 anibersaryo. Ngunit ang kamay na naglaban ng mga barong ni Angelo hanggang sa mamula ang kanyang mga palad, ang mga daliri na humahagod sa noo ng asawa tuwing ito ay pagod, ay nanginginig ngayon sa harap ng lahat. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pait. Si Angelo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katahimikan at yaman, ay nakatayo sa tabi ng magandang si Isabela Delgado. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ng dalaga na tila ba ito ang reyna ng kanyang buhay. Dahan-dahang bumitaw ang mga daliri ni Alena sa hawak niyang regalo. Ang maliit na kahon ay bumagsak sa makintab na sahig, isang tahimik na pagbagsak na tila sumasabay sa pagdurog ng kanyang sariling puso. Hindi niya narinig ang ingay ng paligid, ang mga bulong-bulungan ng mga elitista, o ang mapang-uyam na tawa ni Isabela. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga paa na tila unti-unting nagiging yelo. Angelo, ang pangalan ng asawa, ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang pabulong na pagsusumamo, puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Ngunit hindi siya tiningnan ng lalaki. Sa halip tinawag ni Angelo ang gwardiya at itinuro siya na parang isang basurang ligaw na nakapasok sa isang bawal na lugar. Sa bawat hakbang ng gwardiya palapit sa kanya, tila bumabalik sa alaala ni Alena ang lahat. Ang 3 taon na pagkukunwari niyang mahirap para lamang patunayan na mahal siya ni Angelo sa kung sino siya, hindi sa kung anong meron siya. Ang lahat ng gabing tiniis niya ang gutom para lamang mapakain ng masarap ang asawa. Ang lahat ng hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat sa kamay dahil sa pag-aasikaso sa bahay ng pamilya nito. Lahat ng iyon ay itinapon ni Angelo sa isang iglap, pinalitan ng isang kasinungalingan na siya ay isang katulong na nuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya ang dating Alena. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang uri ng katahimikan, isang katahimikang nagmumula sa kailaliman ng isang pusong wala nang maibibigay pa kundi ang kanyang paglisan. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong humahamak sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa daliri, ang simpleng pilak na ibinigay ni Angelo noong sila ay nagsisimula pa lamang, na ngayon ay tila isang tanikalang sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang kapalit ng pag-ibig na itinuring kong langit? Binalikan niya ng tingin si Angelo sa huling pagkakataon. Nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaki. Hindi takot na mawala siya, kundi takot na mabura ang marangyang imaheng binuo nito sa harap ng mga Delgado. Doon ay naintindihan ni Alena ang lahat. Ang lalaking minahal niya ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanyang trono. Lumingon si Alena at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom,
Iniwan ang kanyang regalo sa sahig, iniwan ang kanyang dangal na niyurakan, at iniwan ang huling piraso ng kanyang pagiging martir. Habang papalayo siya, ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang bawat hakbang. Ngunit sa gitna ng dilim at lamig, isang lihim na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Tumigil siya sa tapat ng isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas ng gate. Isang sasakyang hindi alam ni Angelo na pagmamay-ari niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, tinawagan niya ang numerong matagal na niyang iniwasan. Handa na ang lahat, Madam Chairman. Naghihintay ang Board of Directors sa inyong utos. Ang boses ng kanyang matapat na abogado ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang nakatingin sa malayo. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng natuyo, pinalitan ng isang determinasyong kasing tibay ng brilyante. Simulan na ang pagbawi sa lahat ng ibinigay ko sa kanya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa hanging amihan. Gusto kong malaman ni Angelo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa paraang hindi niya malilimutan habang buhay. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at ang pinto ay sumara ng may kasiguraduhan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga delgado, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang reynang nanggaling sa basahan kapag ang kanyang pagpapakumbaba ay ginantihan ng kataksilan? Ano pang tinutunganga mo riyan? Akala mo ba ay reyna ka na? Dahil nakatapak ka sa party na yon. Maglinis ka ng sahig, ang dumi-dumi ng bahay. Ang boses ni Aling Belen, ang ina ni Angelo, ay pumutok sa loob ng maliit na sala pagkapasok ni Elena. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok mula sa ulan at ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong puwang sa puso ng kanyang biyenan. Ang matanda ay nakatayo ng dikwatro sa lumang sofa, may hawak na pamaypay at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding panghahamak. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kusina. Hindi sumasagot, hindi tumitingin. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng basang bakas sa sahig. Mga bakas na tila sumisimbolo sa lahat ng luhang ibinuhos niya sa loob ng 3 taon. Kinuha niya ang lumang basahan at timba at sa gitna ng kanyang panginginig, lumuhod siya sa sahig upang simulan ang pagpupunas. Ayan, diyan ka nararapat. Sa ilalim. Muling hirit ni Aling Belen habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Mabuti na lang at hindi ka ipinahiya ni Angelo ng husto sa harap ni Isabela. Isipin mo na lang, isang hamak na probinsyana na katulad mo, naghahangad na mapabilang sa mga delgado. Utang mo sa anak ko ang apelyidong dala mo ngayon, Alena. Kung hindi dahil sa kanya, baka namumulot ka pa rin ng basura sa kung saan. Napapikit ng mariin si Elena habang iginigit-git ang basahan sa sahig. Isang mapait na alaala ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Ang araw na palihim niyang binayaran ang 5 milyong pisong utang ni Aling Belen sa mga online lender para hindi sila mapalaya sa bahay na ito. Ginawa niya yon nang walang hinihinging kapalit, nang hindi ipinapaalam kahit kanino, dahil naniniwala siyang ang pamilya ay nagtutulungan. Ngunit ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang malaking balintuna. Siya ang nagligtas sa kanila, ngunit siya ang tinatapak-tapakan ngayon. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga palad. Ang mga daliring dati ay hinahawakan lamang ang mga mamahaling pluma at seda. Ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa matitapang na kemikal ng sabon at klorini. 3 taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama, ang yumaong Don Roberto Reyes, ay nag-iwan ng isang huling hiling. Huwag mong ipakita ang iyong kayamanan, anak. Hanapin mo ang taong mamahalin ka kahit wala kang kahit ano. Sinunod niya ang kanyang ama. Naniwala siya kay Angelo, ngunit ang pag-ibig na natagpuan niya ay isa lamang palang mapanlinlang na anino. Ang bawat tagumpay ni Angelo sa kumpanya
Ang bawat promosyon nito ay bunga ng mga lihim na tawag ni Elena sa mga supplier at kliyente na takot sa pangalang raise. Binigyan niya ng pakpak si Angelo upang makalipad. Ngunit ang unang ginawa ng lalaki nang makarating sa itaas ay ang talikuran ang lupang kanyang pinanggalingan. Bukas na bukas, ipagluluto mo si Angelo ng paborito niyang adobo. Darating si Isabela rito para pag-usapan ang bagong business deal. Patuloy ni Aling Belen, tila ba hindi nararamdaman ang tensyong namumuo sa paligid. Ayusin mo ang hitsura mo, ha? Huwag kang magmukhang pulubi sa harap ng bisita namin. Tumigil ang kamay ni Elena sa pagpupunas. Ang huling salita ng biyenan ay tila isang huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang basahang puno ng dumi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi siya yumuko. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Aling Belen, isang tingin na hindi puno ng galit, kundi ng isang nakakapangilabot na kawalan. Hindi na ako magluluto bukas, Aling Belen. Ang boses ni Elena ay mahinahon, ngunit may awtoridad, na hindi pa naririnig ng matanda kailanman. Ano? Sumasagot ka na? Ang kapal ng mukha mong... Hindi natapos ni Aling Belen ang kanyang sasabihin nang biglang tumunog ang telepono ni Elena sa loob ng kanyang bulsa. Hindi ito ang karaniwang lumang telepono na ginagamit niya sa harap nila. Ito ay isang manipis, makabagong gadget na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag sa harap ng napatulalang biyenan. "Magsalita ka!" Wika ni Elena sa kabilang linya. "Madam Chairman, tapos na ang pag-audit sa lahat ng accounts ni Angelo. Napatunayan naming ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa mga luho ni Isabela Delgado. Ang lahat ng assets na nasa pangalan niya ay maaari na nating bawiin sa loob ng 24 na oras. Hinihintay na lang namin ang iyong pirma para simulan ang foreclosure sa bahay na tinitirhan niyo ngayon." Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa sala. Naririnig lamang ang malakas na paghinga ni Aling Belen na tila hindi pa rin nauunawaan ang nangyayari. Tiningnan ni Elena ang paligid ng bahay, ang mga dingding na siya ang nagpapintura, ang mga muebles na siya ang bumili sa pamamagitan ng kanyang kunwari ay maliit na kita. "Gawin niyo na," maikling tugon ni Elena bago ibaba ang telepono. Lumingon siya muli kay Aling Belen na ngayon ay nakatayo na at nagsisimula ng magmura. "Anong forensics na sinasabi mo? Sino ang kausap mo?" "Elena, huwag mo akong takutin ng mga ganyang drama." Hindi sumagot si Elena. Sa halip naglakad siya patungo sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang ingay. Sa loob, kinuha niya ang isang lumang maleta. Hindi niya kailangan ng marami. Ang tanging kailangan niya ay ang kanyang sarili at ang kapangyarihang matagal na niyang ipinahiram sa maling tao. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit, isang itim na sobre ang nalaglag mula sa kanyang bag. Ito ang imbitasyon para sa susunod na linggo. Ang anunsyo ng bagong major partner ng Reyes Shipping. Ang pangalang nakasulat sa ilalim bilang chairman ay Elena Reyes. Isang matunog na katok ang yumanig sa pintuan ng kanyang silid. "Elena, buksan mo ito. Hindi ka pwedeng matulog hanggat hindi mo natatapos ang mga labahin sa banyo. Angelo is coming home anytime soon at siguradong pagod yun." Napahawak si Elena sa hawakan ng kanyang maleta. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa kalayaang abot kamay na niya. Bukas ang katulong na hinahamak nila ay magiging bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang paghinto ng sasakyan ni Angelo sa labas. At hindi lang ito mag-isa. Narinig ni Elena ang tawanan ni Angelo at Isabela habang papasok sila sa bahay. Ang bahay na ilang oras na lang ang itatagal sa ilalim ng kanilang pangalan. Ano ang gagawin ni Angelo kapag nalaman niyang ang asawang itinaboy niya ay ang siyang may hawak ng kanyang hininga? "Huwag kang ngang mag-iskandalo rito, Elena. Hindi mo ba nakikitang may bisita tayo?" Ang boses ni Angelo
ay puno ng iritasyon habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Suot pa rin ang kanyang mamahaling suit na tila ba nakadikit na sa kanyang balat ang kayabangan. Sa tabi niya, si Isabela ay nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata nito ay mapanuri at puno ng pangungutya habang nakatingin sa maletang bitbit ni Alena. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ay humahalo sa amoy ng tuyong ulan at alikabok sa loob ng maliit na bahay, isang masangsang na paalala ng pagkakaiba ng kanilang mundo. Lalong uminit ang pakiramdam ni Aling Belen nang makita ang maleta. Aba, at talagang nag-iimpake ka na. Akala mo ba matatakot mo kami sa pag-alis mo? Sige, lumayas ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Siguradong babalik ka rin dito at magmamakaawang tanggapin namin kapag wala ka nang makain. Hindi kumibo si Alena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng maleta. Ang kanyang buong katawan ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Tinitigan niya si Angelo, ang lalaking minsan niyang itinuring na tahanan. Ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang estranghero na may pusong kasing babaw ng isang tuyong sapa. Hindi ako nag-iiskandalo, Angelo. Mahinahon ang boses ni Alena. Bawat salita ay parang isang malamig na hininga ng hangin. Ibinabalik ko lang ang katahimikang matagal niyo nang gustong makuha. Mula ngayon, hindi niyo na kailangang mahiya dahil sa asawang katulad ko. Good to know you finally realized your place. Sabat ni Isabela habang naglalakad paikot sa sala na tila ba sinusuri ang isang maruming museo. Actually, Angelo, I think she's doing us a favor. Mahirap namang mag-celebrate ng merger natin kung may isang katulong na umaali-aligid, di ba? Tumawa ng mahina si Angelo, isang tunog na tila saksak sa pandinig ni Alena. Tama ka, babe. Alena, if you're leaving, go ahead. Huwag mo nang hintayin. Nakaladkarin ka pa ng gwardiya palabas. Pero siguraduhin mong wala kang kinuha kahit isang gamit na binili ko para sa bahay na ito. Lahat yan ay pinaghirapan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Pinaghirapan? Ang bawat kusing na ginamit sa bahay na ito, ang bawat kagamitan, hanggang sa huling piraso ng kubyertos, ay galing sa kanyang sariling bulsa na idinaan niya sa isang pekeng loan agency para hindi maghinala si Angelo. Hinayaan niyang maniwala ang asawa na ito ay matagumpay habang siya ang tahimik na nagsisilbing pundasyon ng lahat. Naglakad si Alena patungo sa maruming lababo. Inilabas niya ang kanyang susi sa bahay at ang kanyang simpleng singsing. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng tiles nang walang kahit anong ingay, ngunit ang bigat ng bawat gamit ay tila yumanig sa buong silid. Aalis na ako, wika ni Alena habang nilalagpasan sila. Pero bago ako lumabas sa pintong ito, gusto ko lang ipaalala sa inyo ang isang bagay. Ang lahat ng meron kayo ngayon ay hiram lamang at ang nagpautang sa inyo ay wala nang balak magpalugit pa. Anong pinagsasabi mong babae ka? Bulyaw ni Aling Belen. Umalis ka na. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-anong kamalasan. Hindi na lumingon si Alena. Lumabas siya ng pinto at sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, narinig niya ang pagtunog ng isang malakas na busina. Isang itim na sedan ang huminto sa kanyang tapat at ang pinto nito ay bumukas. Sa loob ng bahay patuloy ang tawanan ni na Angelo at Isabela. Kumuha si Angelo ng isang bote ng alak upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit habang binubuksan niya ang cabinet, may isang puting sobrang nalaglag mula sa itaas, na ipit sa pagitan ng mga bote. Pinulot ito ni Angelo nang may pagtataka. Ano ito, ma? Sa'yo ba ito? Hindi ko alam. Baka basura lang yan ni Alena na naiwan. Sagot ng matanda habang abala.
sa pag-aayos ng upuan para kay Isabela. Binuksan ni Angelo ang sobre. Habang binabasa niya ang mga nilalaman nito, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay na humahawak sa papel ay nagsimulang manginig at ang bote ng alak na hawak niya ay muntik ng malaglag sa sahig. Impossible. This can't be happening, bulong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng biglang takot. Ano yan, Angelo? Let me see. Kinuha ni Isabela ang papel mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang binabasa ang nakasulat. Notice of foreclosure and immediate eviction. Sa ilalim nito ay ang pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari ng kanilang utang, isang subsidiary ng Ray's Shipping. At sa pinakababang bahagi ng dokumento, may isang maikling sulat kamay na mensahe. Sabi mo, pinaghirapan mo ang lahat ng ito? Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng iyong pinaghirapan nang wala ako. Sa labas, habang lulan ng kanyang sasakyan, tinitigan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Ang martir na asawa ay wala na. Ang tanging natitira ay ang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian at sisiguraduhin niyang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay babayaran ni Angelo ng higit pa sa kayamanan. Akala ko ba ay hawak mo na ang lahat, Angelo? Bakit ngayon ay parang mga basang sisiw tayong palalayasin sa sarili nating pamamahay? Ang boses ni Isabela ay hindi na kasing lambing ng kanina. Ang kanyang tinig ay matalim na, puno ng pagkadismaya habang pabalik-balik siyang naglalakad sa sala ng mansyong akala niya ay magiging palasyo niya. Ang notice of foreclosure na hawak niya ay lukot-lukot na. Simbolo ng kanyang nagngangalit na kalooban. Sa tabi niya, si Angelo ay nakaupo. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sapat na upang marinig ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na puno ng takot. Hindi ko alam, Isabela. Lahat ng loan na kinuha ko, tiniyak ng bangko na walang problema. Ang kumpanyang nag-finance sa amin, ang AR Holdings, sila ang may-ari ng utang na ito. Paliwanag ni Angelo. Ang boses ay nanghihina at puno ng kalituhan. Wala akong ideya kung bakit bigla nilang binawi ang lahat ng palugit. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang gusaling yari sa salamin at bakal na tila umaabot sa langit, nakatayo si Elena Reyes sa harap ng malawak na bintana. Ang kanyang suot na mamahaling silk blouse na kulay abo ay tila sumasalamin sa lamig ng kanyang kalooban. Wala na ang amoy ng sabon at chlorine sa kanyang mga kamay. Pinalitan na ito ng bango ng mga sariwang rosas na nasa kanyang lamesa. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na hiyas sa ilalim ng kanyang mga paa. Madam Chairman, tumatawag po ang mga delgado. Gusto nilang makipag-ugnayan para sa nakatakdang merger sa susunod na buwan. Ulat ng kanyang sekretarya, si Sarah, habang maingat na inilalapag ang isang folder sa lamesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang mga delgado, ang pamilyang akala, ay sila ang pinakamakapangyarihan sa industriya. Ang pamilyang ginagamit si Angelo upang pasukin ang Ray's Shipping. Hindi nila alam na ang pintong sinusubukan nilang buksan ay pagmamay-ari ng babaeng itinuring nilang basura sa gitna ng isang party. Hayaan mo silang maghintay, Sarah. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng nagmamakaawa. Tugon ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol. At tungkol kay Angelo, siguraduhin mong lahat ng pintong kakatukan niya para sa tulong pinansyal ay nakasara bago pa man niya mahawakan ang seradura. Samantala, sa isang madilim na opisina sa loob ng mansyon ng mga delgado, ang amang si Don Julian Delgado ay may hawak na tabako. Ang usok nito ay bumabalot sa kanyang mukha na puno ng kunot ng katandaan at kasakiman. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Isabela, na kararating lang, bakas ang galit sa mukha.
Huwag kang mag-alala, anak. Kung hindi makuha ni Angelo ang bahay na yon, hindi natin siya kailangan. Ang kailangan natin ay ang koneksyon niya sa race shipping. Wika ni Don Julian, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kamandag. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa merger, itatapon natin siya na parang basahan, katulad ng ginawa niya sa asawa niya. Ang mga taong walang loyalty sa sariling pamilya ay madaling gamitin, pero mas madaling dispinsahin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Angelo sa headquarters ng Race Shipping. Ito na ang kanyang huling baraha. Kailangan niyang makuha ang pirma ng misteryosong bagong chairman upang mailigtas ang kanyang kumpanya at ang kanyang reputasyon. Habang bumababa siya sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga kamay ay pinapawisan at ang kanyang barong ay tila masikip sa kanyang leeg. Isang marangyang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng main entrance ng gusali. Ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay kumuha sa atensyon ng lahat. Nakita ni Angelo ang mga gwardiya na sabay-sabay na sumaludo, isang paggalang na tanging para sa pinakamataas na pinuno lamang. Lumuwa mula sa sasakyan ng isang pares ng mamahaling stilettos na kulay itim. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng business suit na tila sadyang ginawa para sa isang reyna. Ang bawat hakbang ng babae ay may dalang awtoridad, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang aura ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Naniga si Angelo sa kanyang kinatatayuan. Ang pamilyar na hugis ng likod, ang paraan ng paglakad, at ang bahagyang pagkiling ng ulo. Tila may isang malakas na boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. "Alena?" Mahinang bulong ni Angelo, halos hindi lumabas ang boses sa kanyang tuyong lalamunan. Huminto ang babae sa tapat ng malaking pintuang kristal. Dahan-dahan siyang lumingon at sa likod ng kanyang mamahaling sunglasses, ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay Angelo. Wala siyang suot na kahit anong emosyon, parang isang estatwang gawa sa marmol na walang pakiramdam. Hindi makapaniwala si Angelo sa kanyang nakikita. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng tinawag niyang katulong, ay ang siyang sentro ng atensyon ng lahat sa gusaling iyon. Ang bawat tao ay yumuyukod sa kanyang pagdaan. "Chairman Alina, handa na po ang board of directors para sa inyo," wika ng isang matandang opisyal ng kumpanya habang pinagbubuksan siya ng pinto. Tinalikuran ni Alena si Angelo nang walang kahit isang salita. Tila ba isa lamang itong aninong walang kabuluhan sa kanyang daan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbaon ng kuko sa dangal ni Angelo. Naiwan si Angelo na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Nanginginig ang buong katawan habang ang katotohanan ay iuunti-unting nanunuot sa kanyang isipan. Ang asawang itinapon niya ay ang siyang reynang may hawak ng kanyang tadhana. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong init. Ang panlalamig ng isang taong alam na ang kanyang mundo ay tuluyan ng guguho. Paano haharapin ni Angelo ang babaeng binaliwala niya? Ngayong ang babaeng iyon na ang nagmamay-ari ng bawat hininga ng kanyang karera. "Alena, anong drama ito? Bakit ka nandito at bakit kanila tinatawag na chairman? Hindi ito magandang biro." Ang boses ni Angelo ay pumiyok sa gitna ng engrandeng lobby, isang pagsusumamo na pilit ikinukubli sa ilalim ng galit. Ngunit ang mga gwardyang dati ay tumatangos sa kanya ng may galang, ay tila mga pader na bakal na humarang sa kanyang daan. Walang sino man ang nakinig sa kanyang pagsigaw. Sa halip, ang mga empleyadong dumadaan ay tumitingin sa kanya ng may halong awawa at pangungutya. Sa loob ng dambuhalang elevator na yari sa kristal, nakatayo si Alena. Pinanood niya ang refleksyon ni Angelo sa ibaba na unti-unting lumiliit habang umaakyat ang elevator patungo sa 10 palapag. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng sugat mula sa pagkayod sa bahay,
ay dahan-dahang humawak sa malamig na bakal ng handrail. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala ng bawat gabing umiiyak siya habang hinihintay ang pag-uwi ng asawang mas inuuna pa ang ibang babae. Pagdating sa itaas, sinalubong siya ng katahimikan ng executive floor. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa carpet ay tila isang tibok ng pusong naghahanap ng katarungan. Pumasok siya sa kanyang bagong opisina. Isang silid na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Sa ibabaw ng malawak na lamesang yari sa mahogany, nakita niya ang isang lumang litrato. Ang kanyang ama, si Don Roberto, ay nakangiti habang karga siya nung bata pa siya. "Pa, nandito na ako," bulong ni Alena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin." Naupo siya sa swivel chair at tiningnan ang mga dokumentong nakahain. Hindi nagtagal. Ang intercom ay tumunog. "Madam Chairman, narito po si Mr. Angelo." Nagpipilit po siyang pumasok. Sinasabi niya pong asawa niyo siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. "Hayaan mo siyang pumasok, Sarah, pero siguraduhin mong walang kahit anong gadyet ang dala niya." Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Angelo na parang isang bagyong nawalan ng direksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay namumula. "Alena, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo ito ginagawa? Kung galit ka dahil sa nangyari sa party, mag-usap tayo sa bahay. Huwag mo namang idamay ang trabaho ko." "Trabaho mo?" Kalmadong tanong ni Alena habang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. "Angelo, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay pagmamay-ari ko. Ang bahay na tinutuluyan mo ay pagmamay-ari ko. Maging ang kurbatang suot mo ngayon, ako ang nagbayad niyan." "Hindi totoo yan," sigaw ni Angelo, bagaman ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalinlangan. "Isang hamak na ulila ka lang nang makilala ko. Ako ang nagligtas sa iyo sa hirap." Dahan-dahang tumayo si Alena at lumapit sa kanya. Ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao ay naglalabas ng isang awtoridad na tila sumasakal kay Angelo. "Iniligtas sa hirap? Angelo, noong gabing sinabi mong na-promote ka dahil sa galing mo, ako ang tumawag sa board para ibigay sa iyo ang posisyon na yan. Noong gabing sinabi mong nanalo ka sa loto kaya nakabili ka ng bagong kotse, ako ang nagdeposito ng pera sa account mo sa pamamagitan ng isang dummy company." Napako si Angelo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang bawat salita ni Alena ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. "Ginawa ko ang lahat ng yon dahil naniwala ako sa iyo." Patuloy ni Alena, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Akala ko, kapag naramdaman mong sapat ka na, hindi mo na kailangang maghanap ng iba para mapatunayan ang pagkalalaki mo. Pero nagkamali ako. Ang binigyan ko ng kapangyarihan ay isang taong ang tanging alam ay manapak ng taong mas mababa sa kanya." "Alena, sorry. I was just confused." "Isabella, she's nothing." Nagsimulang magmakaawa si Angelo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang mga kamay ni Alena. "Mahal kita, Alena. Alam mo yan. Magmula tayo ulit, please." Binawi ni Alena ang kanyang kamay nang may pandidiri. "Mahal, ang pag-ibig ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pagtawag sa asawa mo na katulong sa harap ng maraming tao. Ang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa kama ng ibang babae habang ang asawa mo ay naglalaba ng maruruming damit mo." Kinuha ni Alena ang isang folder at itinapon ito sa harap ni Angelo. Bumukas ang folder at lumabas ang mga litrato, sina Angelo at Isabella, sa loob ng isang hotel. Mga resibo ng mga mamahaling alahas na binili ni Angelo gamit ang corporate funds ng Ray's Shipping. "Alam ko ang lahat, Angelo. Matagal na." Wika ni Alena, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagpapatawad.
Hinintay ko lang na ipakita mo kung hanggang saan ang kawalang hiyaan mo. At kagabi, ibinigay mo sa akin ang sagot na kailangan ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Angelo. Ito ay si Isabella. Sa kaba ni Angelo, hindi niya sinasadyang mapindot ang speakerphone. Angelo, bakit hindi ka sumasagot? Ang mga pulis ay narito sa mansyon. Sinasabi nila na kailangan nating umalis ngayon din dahil nakapadlak na ang buong bahay. Gawin mo ang paraan, Angelo. Sabi mo ay mayaman ka. Ang boses ni Isabella ay puno ng takot at galit. Tiningnan ni Alena si Angelo. Isang tingin na tila humahatol sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang ang bahay ang mawawala sa iyo, Angelo. Sa loob ng susunod na 1 oras, ang balita tungkol sa pangungurakot mo sa pondo ng kumpanya ay kakalat sa buong industriya. Wala nang tatanggap sa'yo. Wala nang titingala sa'yo. Alena, huwag. Please! Naluhod na si Angelo sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa mamahaling carpet. Maawa ka sa akin. Ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga traidor. Huling hirit ni Alena bago lumingon sa pintuan. Security, ilabas ang lalaking ito at siguraduhin niyo na hindi na siya muling makakatapak sa anumang pagmamay-ari ng mga Reyes. Habang kinaladkad si Angelo palabas ng opisina, ang kanyang pagsisigaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Naiwan si Alena sa loob ng silid, mag-isa, sa gitna ng kanyang tagumpay. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa gilid ng kanyang lamesa. Isang lumang panyo na may borda ng pangalan ni Angelo. Ang panyong ginamit niya noong unang beses silang nagkita sa ulan. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang pumatak ang isang butil ng luha. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na linya. Isang hindi kilalang numero. Madam Chairman, huwag kayong masyadong magdiwang. Ang mga delgado ay hindi basta-basta sumusuko. May hawak kaming impormasyon tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng inyong ama. Impormasyon na maaaring magpabagsak sa inyong buong imperyo. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Sino ang misteryosong tumatawag na ito at anong madilim na lihim ang itinatago ng pamilya Delgado laban sa mga Reyes? Ang bawat salita mula sa misteryosong tawag na yon ay tila mga bubog na bumaon sa pandinig ni Alena. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, ngunit ang tunog ng pag-click nito ay tila isang malakas na kulog na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ng kanyang ama, si Don Roberto, ay palaging itinatala bilang isang aksidente sa kalsada. Isang trahedyang dulot ng masamang panahon at madulas na daan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, palaging may isang maliit na tinig na nagsasabing may mali. Ngayon, ang tinig na yon ay naging isang malakas na sigaw na hindi na niya kayang baliwalain. Madam Chairman, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Ang nag-aalalang tinig ni Sarah ay bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi agad nakasagot si Alena. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na akala niya ay malinis na mula sa dumi ng kahapon. Sarah, ipatawag mo si Gabriel. Sabihin mo sa kanya, kailangan namin ng mas malalim na investigasyon tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalilipas. At huwag mong hahayaang may makaalam nito, kahit ang Board of Directors. Habang nagaganap ang lihim na usapan sa loob ng gusali ng Reyes Shipping, sa labas naman ay nararanasan ni Angelo ang tunay na bagsik ng tadhana. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mamahaling sapatos ay nabahiran na ng putik mula sa mga kanal. Ang bawat sasakyang dumadaan
ay tila sumasagitsit sa kanyang pandinig. Isang paalala na ang mundong dati ay nasa ilalim ng kanyang mga paa ay mabilis na lumalayo. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at ang tanging barahang natitira sa kanya ay ang pagmamahal o ang akala niyang pagmamahal ni Isabela. Naglakad siya ng malayo, tinitiis ang pagod at gutom hanggang sa marating niya ang gate ng mansyon ng mga Delgado. Ngunit sa halip na yakap at pag-unawa, ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na bakal ng gate at ang masungit na mukha ng security guard. "Paalisin niyo yan. Hindi namin kailangan ng mga talunan dito." Narinig ni Angelo ang sigaw ni Isabela mula sa balkonahe. "Isabela, please mag-usap tayo. Kailangan ko ng tulong mo." Pagmamakaawa ni Angelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Lumapit si Isabela sa gilid ng balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "Tulong? Angelo, ang galing mo palang umarte. Akala ko ay ikaw ang susi para makuha namin ang race shipping. Pero isa ka lang palang hamak na tau-tauhan ng asawa mo. Niwala kang kahit isang kusing sa pangalan mo ngayon. Sa tingin mo ba, Aba, ay papatulan kita kung alam kong wala kang silbi? Pero Isabela, mahal kita. Lahat ng ninakaw ko sa kumpanya, para sa'yo yon. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo." Sabat ni Don Julian Delgado na biglang lumitaw sa tabi ng kanyang anak. "Dahil sa kabobohan mo, naging alerto si Elena. Ngayon, ang lahat ng pinto ay nakasara sa amin. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis at ipakulong ka sa pagnanakaw mo." Ang pagtalikod ni na Isabela at Don Julian ay tila huling pako sa krus ni Angelo. Napaupo siya sa semento, ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Doon niya na-realize ang katotohanan. Si Elena lamang ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At siya rin ang taong pinili niyang sirain. Samantala, sa isang madilim at selyadong silid, sa loob ng isang abandonadong bodega, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang naglalatag ng mga litrato sa isang lamesa. Ang mga litrato ay kuha sa loob ng opisina ni Elena, sa mansyon ng mga Delgado, at isang lumang dokumento mula sa ospital kung saan dinala ang ama ni Elena. Kinuha ng lalaki ang kanyang radyo. "Handa na ang pain. Siguraduhin niyo na ang bawat hakbang ni Elena Reyes ay magdadala sa kanya sa ating bitag. Gusto kong makita kung gaano katatag ang reynang ito. Kapag nalaman niyang ang taong pumatay sa kanyang ama ay mas malapit sa kanya kaysa sa iniisip niya." Sa opisina ni Elena, habang pinalilibutan siya ng karangyaan, isang kakaibang pakiramdam ng panlalamig ang dumaloy sa kanyang batok. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng gusali. Ang bintana nito ay madilim, ngunit nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang pendant ng kanyang kwintas, isang maliit na locket na may buhok ng kanyang ama. "Hindi ako matatakot," bulong niya sa sarili. "Kung kailangang dumaan ako sa impyerno para malaman ang katotohanan, gagawin ko." Isang sobrang kulay kape ang iniwan sa kanyang front desk ng hapon na yon. Nang buksan ito ni Elena, isang piraso ng tela ang nalaglag. Isang piraso ng telang galing sa barong na suot ni Angelo noong gabi ng aksidente ng kanyang ama. At sa loob ng sobre, may isang maikling sulat. "Ang katotohanan ay hindi nakatago sa yaman, kundi sa mga taong akala mo ay iyong kakampi. Pumunta ka sa lumang pantalan ng hating gabi kung gusto mong makita ang huling hininga ng iyong ama." Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang piraso ng tela. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Posible bang may kinalaman ang asawa niyang si Angelo sa pagkamatay ni Don Roberto? O isa lamang itong laro ng mga Delgado para sirain ang kanyang katinuan? Ano man ang sagot, alam ni Elena na hindi na siya makakatulog nang mahimbing hanggat hindi niya natutuklasan ang madilim na lihim na nakabalot sa kanyang nakaraan.
Ang orasan sa dashboard ng sasakyan ay tumuturo pa lamang sa 7 ng gabi. May 5 oras pa bago ang itinakdang pagkikita sa lumang pantalan. Mahigpit ang hawak ni Alena sa manibela. Ang kanyang isipan ay tila isang nag-aalab na bagyo dahil sa piraso ng telang natanggap niya. Bago niya harapin ang dilim ng nakaraan, nakaramdam siya ng isang matinding pangangailangan na maghanap ng kapayapaan, kahit sandali lamang. Inikot niya ang manibela patungo sa isang tahimik na bahagi ng probinsya, sa isang maliit ngunit maayos na pasilidad para sa mga matatanda na siya mismo ang nagpatayo gamit ang isang dummy foundation. Dito nakatira si Lola Amara, ang lola ni Angelo, ang kaisa-isang tao sa pamilyang iyon na nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga noong siya ay nagkukunwari pa lamang na isang mahirap na labandera. Pagpasok niya sa pasilidad, ang amoy ng lavender at malinis na linen ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib. Nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang tumba-tumba malapit sa bintana. May nakabalot na makapal na balabal sa balikat. Mahina na ang paningin ni Lola Amara at ang alaalang dala ng katandaan ay paminsan-minsan nang naglalaho, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling malinaw. Dahan-dahang lumapit si Alena at lumuhod sa gilid ng upuan. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda at idinampi ito sa kanyang pisngi. Lola, ako po ito, si Alena. Malambing niyang bulong, ang boses ay nanginginig dahil sa pinipigil na luha. Kinapa ng matanda ang mukha ni Alena. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Alena, anak ko, ang tagal mong hindi dumalaw. Akala ko ay nakalimutan mo na ang matandang ito. Alam mo bang ikaw lang ang hinihintay ko palagi? Hindi ko po kayo makakalimutan, Lola. Kayo po ang naging pamilya ko noong mga panahong wala akong matakbuhan. Sagot ni Alena habang pinupunasan ang luhang tumulo sa kanyang mata. Kumuha si Lola Amara ng isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa at isinilid ito sa palad ni Alena. Kahit kailan, napakabuti ng puso mo. Kahit madalas kayong inaapi ng biyenan mo, hindi ka lumalaban. Sana lang ay nakikita ni Angelo ang ginto sa loob mo. Ang apo kong yon. Napakabulag niya sa tunay na halaga ng mga tao. Napayuko si Alena. Hindi alam ng matanda ang nangyari. Hindi nito alam na ang pamilyang inaalala nito ay tuluyan ng gumuho dahil sa kasakiman. Habang hinahagod ni Lola Amara ang buhok ni Alena, biglang nag-iba ang tono ng boses nito, tila dinadala ng kanyang isipan sa isang malayong alaala. Alam mo ba, Apo, nag-aalala pa rin ako sa batang yon. Napanaginipan ko na naman yung gabing umuwi siyang basang-basa sa ulan. Ilang taon na ang nakararaan. Nanginginig siya, punit ang barong niya, at may bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang dahan-dahang umaangat ang kanyang paningin sa matanda. Lola, anong gabi po iyon? Ano pong sinabi ni Angelo sa inyo? Umiiyak siya noon. Patuloy ni Lola Amara. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sabi niya, may nangyaring masama sa kalsada. Sabi niya, may nabangga ang kasama niya at natatakot siyang makulong. Tinago ko ang punit niyang barong sa ilalim ng aking lumang baul para hindi makita ng mga pulis. Pero kinabukasan, nawala na yon. Hindi na niya muling binanggit ang gabing iyon. Pakiramdam ni Alena ay inubusan siya ng hangin sa loob ng kwarto. Ang piraso ng tela sa sobre at ang kwento ni Lola Amara ay nagdudugtong. Hindi lamang basta nangaliwa si Angelo. Baka nandoon siya noong gabing mamatay ang kanyang ama. Baka isa siya sa mga dahilan kung bakit nawalan siya ng pamilya. Isang matinding galit at panlalamig ang sumakop sa pagkatao ni Alena. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili para hindi matakot ang matanda. Hinalikan niya sa noo si Lola Amara. Magpapahinga na po kayo, Lola. Lola, babalikan ko po kayo, pangako yan. Nang lumabas si Alena sa pasilidad, ang kalangitan
ay nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang nakapark na limousine. Ngunit bago pa man siya makasakay, nakita niya ang isang lalaking nakikipagtalo sa mga gwardiya sa gate. Ang lalaki ay nakasuot ng maruming damit, ang buhok ay mahaba at gulo-gulo, at ang muka ay payat na tila ilang araw nang hindi kumakain. Ito ay si Angelo. Nagmamakaawa itong makapasok upang makahingi ng tulong o makakain mula sa kanyang lola. Parang awa niyo na. Apo ako ni Amara. Kailangan ko lang siyang makita. Ang pagsusumamo ni Angelo ay rinig na rinig hanggang sa kinatatayuan ni Alena. Bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok si Alena. Mula sa madilim na salamin ng bintana, pinagmasdan niya ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Nang dumaan ang limousine palabas ng gate, napalingon si Angelo. Nakita ng lalaki ang anino ng isang eleganteng babae sa loob. Ngunit dahil sa dilim at sa marangyang sasakyan, hindi niya napagtanto na ang babaeng tinitingala niya ngayon ay ang asawang itinapon niya sa putikan. Sumandal si Alena sa upuan ng sasakyan. Ang luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natuyo. Ang kalinga ni Lola Amara ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang katotohanang ibinunyag nito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong misyon. Sa lumang pantalan, utos ni Alena sa kanyang driver, ang kanyang boses ay walang bakas ng takot, kundi isang malamig na determinasyon. Oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Habang umaarangkada ang sasakyan patungo sa madilim na gabi, ang katanungan sa isip ni Alena ay tila isang patalim na nakaumang sa kanyang leeg. Sino ang naghihintay sa kanya sa pantalan? At anong katotohanan ang yayanig sa natitirang pundasyon ng kanyang pagkatao? Habang bumibiyahe ang limousine patungo sa lumang pantalan, ang isip ni Alena ay abala sa paghabi ng mga naputol na alaala. Ang mga salita ni Lola Amara ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak. May nabangga ang kasama niya. Natatakot siyang makulong. Kung si Angelo ang nasa kotse ng gabing iyon, sino ang nagmamaneho? Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang penthouse na pagmamay-ari ng mga delgado, nakaupo si Isabela sa harap ng isang malaking salamin. Nilalagyan niya ng mamahaling kolorete ang kanyang labi. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang kinakausap ang kanyang ama sa telepono. Yes, Dad. Nakausap ko na si Mr. Cheng. Kapag nakuha natin ang natitirang shares mula sa mga disgruntled board members ng Race Shipping, hindi na makakapalag si Alena. Wala na tayong pakialam kay Angelo. Isa lang naman siyang tangang ginamit natin para makuha ang blueprint ng warehouse nila. Wika ni Isabela, ang tinig ay puno ng kayabangan na tila siya na ang nagmamay-ari ng mundo. Isang malamig na tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Mabuti. Siguraduhin mong walang maiiwang ebidensya ng koneksyon natin sa lalaking yon. Lalo na ang nangyari 3 taon na ang nakararaan. Kung malaman ni Alena na ikaw ang nagmamaneho ng kotseng sumalpok sa ama niya at si Angelo ang ginamit mong panakipbutas, masisira ang lahat ng plano natin. Tumingin si Isabela sa sarili niya sa salamin. Ang ngiti sa kanyang labi ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Don't worry, Dad. Hindi magsasalita si Angelo. Alam niyang kapag binuka niya ang bibig niya, hindi lang siya ang makukulong. Bukod pa rito, patay na patay siya sa akin at sa yamang kaya kong ibigay. Isang hamak na aso lang siya na sumusunod sa kung sino ang may dalang buto. Hindi alam ni Isabela na ang bawat salitang binitawan niya ay nai-record ng isang maliit na device na nakakabit sa ilalim ng kanyang vanity mirror. Isang device na lihim na ipinalagay ng mga tauhan ni Gabriel, ang matapat na investigador ni Alena. Samantala, dumating ang sasakyan ni Alena sa lumang pantalan. Ang paligid ay nababalot ng hamog mula sa dagat at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang mangilan-ngilang pundidong poste ng ilaw. Ang amoy ng kalawang at alat ng tubig ay sumalubong sa kanya pagbaba niya ng sasakyan. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na maghintay sa malayo.
Nais niyang harapin ang katotohanan ng mag-isa. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng pier kung saan nakaparada ang isang itim na van. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Nang tumapat ang liwanag ng buwan sa mukha nito, nakilala ito ni Alena. Ito ay si Marco, ang dating driver ng kanyang ama na biglang nawala matapos ang aksidente. Marco, ang boses ni Alena ay nanginginig, ngunit may halong awtoridad. Ikaw ba ang nagpadala ng sobre? Ano ang nalalaman mo? Lumapit si Marco. Ang mukha ay puno ng takot at pagod na tila ilang taon siyang nagtago mula sa isang halimaw. Madam Alena, patawarin niyo po ako. Tinakot nila ang pamilya ko. Binayaran nila ako para tumahimik at palabasin na aksidente ang lahat. Napakuyom ang mga palad ni Alena. Sino ang nagbayad sa iyo, Marco? Sino ang pumatay sa ama ko? Nanginginig na kinuha ni Marco ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Alena. Nasa dashcam po ng kalabang sasakyan ang totoo. Hindi po nawalan ng preno ang sasakyan natin. Sadyang binangga tayo ng isang sports car. Nakita ko ang bumaba sa sasakyan na yon. Isang babae. At ang lalaking kasama niya na siyang nagtago ng ebidensya. Sino nino? Madiin na tanong ni Alena. Kahit na sa loob niya ay alam na niya ang sagot na wawasak sa kanya. Si Isabela Delgado po ang nagmamaneho. Mahinang tugon ni Marco, ang boses ay halos liparin ng hangin. At ang lalaking tumulong sa kanya para ilipat ang katawan ni Don Roberto ay ang asawa ninyo, si Angelo. Parang gumuho ang buong mundo ni Alena. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at napakapit siya sa malamig na bakal ng harang sa pier. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking pinagsilbihan niya ng 3 taon habang nagtitiis siya sa hirap at pang-aapi, ay isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ginawa siyang tanga hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa katarungan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iwan siya sa gala ay wala pa sa kalingkingan ng puot na sumabog sa kanyang puso ngayon. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumagsak mula sa langit ay tila humahapdi sa kanyang balat. Wala na ang pag-ibig, wala na ang pagpaparaya. Ang tanging natitira ay isang malalim at nag-aapoy na uhaw para sa hustisya. Habang umiiyak siya sa ilalim ng ulan, narinig niya ang tunog ng pagkasa ng isang baril mula sa dilim. Masyado kang maraming tanong, Alena. At ang mga taong maraming tanong ay madalas na hindi na nasisinagan ng araw. Isang malamig na tinig ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Ito ay isa sa mga hitman na binayaran ni Don Julian upang siguraduhing hindi makakalabas ng buhay ang sinumang makaalam ng sikreto. Nakaharap si Alena sa malamig na dulo ng baril. Ang dagat sa kanyang likuran ay umaalon ng malakas na tila naghihintay na lulunin siya. Hanggang dito na lamang ba ang kanyang paghihiganti? Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Alena. Ang malakas na alon ng dagat ay humahampas sa mga haligi ng pantalan, sumasabay sa mabilis at mabigat na pagtibok ng kanyang puso. Nakatutok ang malamig na dulo ng patalim sa kanyang direksyon, hawak ng isang lalaking ang mukha ay nakatago sa anino ng kanyang sombrero. Ibigay mo sa akin ang flash drive at baka pabilisin ko ang paghihirap mo. Malamig na utos ng hitman. Ang tinig nito ay walang kahit anong bakas ng awa. Ngunit sa halip na sumunod o magmakaawa, isang kakaibang lakas ang bumangon mula sa kaibuturan ni Alena. Ang babaeng dati ay yuyuko lamang kapag sinisigawan ng biyenan ay namatay na noong gabing madiskubre niya ang katotohanan. Dahan-dahan niyang inilagay ang flash drive sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya papayag na ang huling piraso ng katarungan para sa kanyang ama ay makuha ng mga taong pumatay rito. Kung gusto mo ito, hamon ni Alena, ang boses ay matatag at hindi nanginginig sa kabila ng takot. Kailangan mo muna akong patayin. Napangisi ang hitman at inihanda ang pagkalabit sa gatilyo.
Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na tunog ng pag-arangkada ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Isang itim na SUV ang mabilis na sumalpok sa mga nakasalansan na lumang bariles malapit sa hitman, dahilan upang mawalan ito ng balanse at mabitawan ang baril. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang mga tauhan ni Gabriel, kasunod ang mismong investigador na may hawak na sariling armas. "Madam Chairman, dapa!" sigaw ni Gabriel. Mabilis na gumapang si Alena sa gilid ng konkretong harang habang ang mga tauhan niya ay mabilis na dinisarmahan at idinapa ang hitman sa lupa. Ang mabilis na pagdating ng kanyang mga tagapagtanggol ay nagbigay ng isang malalim na paghinga ng kaluwagan kay Alena. Lumapit si Gabriel at tinulungan siyang makatayo. "Ayos lang po ba kayo?" tanong ni Gabriel, bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang muka. "Mabuti na lang at natrack namin ang signal ng cellphone ninyo nang mapansin naming hindi kayo dumiretso sa opisina." "Ayos lang ako, Gabriel," humihingal na sagot ni Alena habang iniaabot ang flash drive. "Nandito ang lahat. Ang katibayan na sina Isabela Delgado at Angelo ang pumatay sa ama ko. Gusto kong ilabas mo ito sa tamang oras. Hindi pa ngayon. Gusto kong makita muna nilang gumuho ang lahat ng pinapangarap nila." Habang isinasakay ang hitman sa sasakyan upang dalhin sa isang ligtas na lugar para imbestigahan, dumating ang isang tawag sa telepono ni Gabriel. Pagkatapos makinig ng ilang sandali, bumaling siya kay Alena na may seryosong mukha. "Madam Chairman, may nangyari po. Nakita si Angelo malapit sa lumang bahay ng lola niya. Nakipag-away siya sa mga nangungupahan doon dahil naghahanap siya ng makakain at pinagtanggol siya ng matanda. Dahil sa kaguluhan, inatake sa puso si Lola Amara." Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ang huling taong nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na mundong ito ay nasa panganib dahil na naman sa katangahan ni Angelo. "Nasaan siya ngayon?" mabilis niyang tanong. "Dinala na po sa pinakamalapit na ospital," sagot ni Gabriel. Walang pag-aalinlangang sumakay si Alena sa kanyang limousine. "Pumunta tayo doon, bilis." Sa emergency room ng ospital, ang amoy ng medisina at ang tunog ng mga makina ay nagpapabigat sa hangin. Nakaupo si Angelo sa sahig malapit sa pintuan ng operating room. Ang kanyang damit ay puno ng dumi, putik at kaunting dugo mula sa pakikipag-away niya kanina. Nakayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok habang walang tigil ang pag-iyak. "Lola, patawarin niyo po ako. Lola, huwag niyo po akong iwan." Bulong ni Angelo sa sarili, puno ng pagsisisi na huli na para magbago. Wala siyang malapitan. Tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Aling Belen na wala silang pera pambayad sa ospital dahil ibinenta na nila ang mga natitirang gamit para makapagrenta ng maliit na kwarto. Tinawagan niya si Isabela, ngunit hinarang lamang ang kanyang numero. Nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na naglalakad palapit, inangat niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang pamilyar na anino na pumasok sa pasilyo. Si Alena. Nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng damit, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ang presensya nito ay tila isang anghel na bumaba sa impyerno ng kanyang buhay. Tumayo si Angelo at mabilis na lumapit kay Alena. Pilit na inaabot ang mga kamay nito. "Alena, Alena, parang awa mo na. Kailangan ng pera ni Lola para sa operasyon. Wala na akong malapitan. Kahit isumpa mo ako, kahit patayin mo ako, iligtas mo lang ang lola ko." Tiningnan ni Alena si Angelo. Ang lalaking dati ay naglalakad na parang hari, na nanlait sa kanya sa harap ng maraming tao, ay ngayon nakaluhod sa kanyang harapan, nagmamakaawa para sa buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal rito. Iniwas ni Alena ang kanyang tingin at lumingon kay Gabriel. "Bayaran niyo ang lahat ng kailangan sa ospital. Siguraduhin niyong makuha ni Lola Amara ang pinakamagaling na doktor." Napaiyak si Angelo sa tuwa. "Salamat, Alena. Salamat. Ibibigay ko sa iyo lahat. Magiging alipin mo ako
Babawiin ko lahat ng kasalanan ko. Tumigil ka! Malamig na putol ni Elena. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Tiningnan niya si Angelo ng diretso sa mata. Ginagawa ko ito para kay Lola Amara dahil siya lang ang tinuring kong pamilya nung mga panahong itinatapon mo ako para sa babaeng kasama mo sa sasakyan. 3 taon na ang nakararaan. Nanigas si Angelo. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang matagal na niyang itinatagong sikreto. Ang gabing tinulungan niyang itago ang katotohanan ng pagkakabangga sa ama ni Elena, kapalit ng pabor mula sa mga delgado, ay alam na ng babaeng kaharap niya. Alam ko na, Angelo, patuloy ni Elena. Ang bawat salita ay parang asido na sumusunog sa konsensya ni Angelo. Ikaw ang tumulong kay Isabela para pagtakpan ang pagkamatay ng ama ko. Ipinagpalit mo ang kaluluwa mo para sa ambisyon at isinakripisyo mo ang babaeng nagmahal sa iyo ng totoo. Napayuko si Angelo, ang buong katawan ay nanginginig sa takot at labis na kahihiyan. Hindi na siya makapagsalita, wala siyang maidadahilan. Ipinagdasal mong iligtas ko ang buhay ng lola mo? Lumapit si Elena at bumulong sa tainga ni Angelo. Iniligtas ko siya, pero ikaw, simula ngayon, bawat hininga mo ay magiging parusa. Ihahanda ko ang rehas na paglalagyan ninyo ng babaeng pinili mo. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Iniwan si Angelo sa sahig, isang lalaking tuluyan nang nawalan ng dangal, ng pag-ibig at ng kinabukasan. Ngunit habang naglalakad siya, isang bagong balita ang sumalubong mula sa kanyang telepono. Inilabas na ng mga delgado sa media na ang Reyes Shipping ay di umano'y sangkot sa iligal na pagpupuslit ng mga kontrabando, isang gawa-gawang kwento upang sirain ang kumpanya bago pa man makapaghiganti si Elena. Ang tunay na digmaan ay ngayon pa lamang magsisimula. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng Reyna upang maprotektahan ang kanyang kaharian laban sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Sa bawat telebisyon at pahayagan, ang pangalan ng Reyes Shipping ay nakabandera, isinasangkot sa isang malaking sindikato ng pagpupuslit ng mga kontrabando. Ang mga mamumuhunan ay nag-uunahang bawiin ang kanilang mga sapi at ang mga miyembro ng Board of Directors ay nagkakagulo sa loob ng main conference room ng kumpanya. Ito ang perpektong gulo na pinlano ng mga delgado upang puwersahin ang misteryosong chairman na isuko ang buong imperyo. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo ng prente si Don Julian Delgado, may hawak na mamahaling tabako na hindi sinindihan. Sa kanyang tabi ay si Isabela, nakasuot ng mapulang bestida na tila nagdiriwang na sa kanilang tagumpay. Ang kanyang mga labi ay nakangisi habang pinapanood ang mga nagpapanik na opisyal ng Reyes Shipping. Mga Ginoo, huwag na nating patagalin pa ito. Panimula ni Don Julian, ang boses ay nag-uumapaw sa kayabangan. Ang inyong chairman ay isang duwag na hindi man lang magpakita sa gitna ng krisis na ito. Ang kumpanya ninyo ay palubog na. Ngunit, dahil may mabuti akong puso, handa ang Delgado Group na bilhin ang inyong mga shares sa 20% ng orihinal na halaga nito. Ito na ang inyong huling pagkakataon para hindi matulog sa kalsada. At kung sino man ang inyong chairman, sabihin niyo sa kanya na tapos na ang maliligayang araw niya. Dagdag ni Isabela na may kasamang matinis na tawa. We are here to save this pathetic company. Kaya nasaan na ba siya para pumirma sa turnover documents? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nang dahan-dahang bumukas, ang malalaking pintuang yari sa mahogany. Walang tunog ng yabag. Ngunit ang enerhiya sa loob ng kwarto ay tila nahigop ng isang malakas na puwersa. Ang bawat pares ng mata ay napalingon sa direksyon ng pintuan. Pumasok si Elena. Nakasuot siya ng isang mahaba at eleganteng royal blue na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali.
at ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang kapangyarihang hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. Ang malamig niyang mga mata ay direktang nakatitig sa mag-amang Delgado. Sa kanyang likuran ay naglalakad si Gabriel at ang dalawang matataas na opisyal ng kapulisan na wala ang ngiti sa labi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ano ang ginagawa ng babaeng ito rito? Guard, bakit niyo pinapasok ang dating katulong na ito? Palabasin niyo siya. Hindi gumalaw ang mga gwardiya. Sa halip, sabay-sabay na tumayo ang mga miyembro ng Board of Directors at nagbigay galang kay Alena. Magandang umaga, Madam Chairman. Sabay-sabay nilang bati. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Isabela. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, hindi makapagsalita. Maging si Don Julian ay napatayo, ang kanyang tabako ay nalaglag sa lamesa nang hindi niya namamalayan. Ang babaeng inalipusta nila, ang asawa ng lalaking ginawa nilang sunod-sunuran, ay ang nag-iisang reyna ng imperyong pilit nilang inaagaw. Take your seats, gentlemen. Kalmadong utos ni Alena sa kanyang board bago niya binalingan si Isabela. At ikaw, Isabela, nasa loob ka ng aking kumpanya. Dito, ako ang nagdedesisyon kung sino ang itatapon sa basurahan. At sa nakikita ko, ikaw at ang ama mo ang tanging kalat sa kwartong ito. How dare you? Sigaw ni Isabela. Pilit na binabawi ang kanyang nawalang tapang. Kahit ikaw pa ang chairman, pabagsak na ang kumpanya mo. Sa oras na ito, alam na ng buong bansa na mga smuggler kayo. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Kumuha siya ng isang remote at binuksan ang malaking screen sa likuran niya. Lumabas ang mga dokumento ng bank transfers, mga resibo at mga email na may pirma ng Delgado Group. Ang mga kontrabandong natagpuan sa isa sa mga barko namin ay itinanim ng mga tauhan na binayaran ninyo. Ang mga bank accounts na nag-finance sa smear campaign na ito ay nakapangalan lahat sa mga dummy corporations ni Don Julian. Paliwanag ni Alena, habang ang bawat ebidensya ay malinaw na ipinapakita sa screen. Naisumite na namin ito sa NBI kagabi pa. Ang mga balitang lumalabas ngayon ay hindi para sirain kami, kundi para ilabas ang mga ahas sa kanilang lungga. At heto kayo, pumasok ng kusa sa sarili ninyong bitag. Namutla si Don Julian. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Batid niyang ang ebidensyang inilatag ni Alena ay sapat na upang tuluyan silang makulong sa kasong corporate sabotage. Pero hindi pa ako tapos. Wika ni Alena. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Tila hangin na nagbabadya ng kamatayan. Ang kasong yon ay para sa kumpanya. Ang susunod na ipapakita ko ay para sa aking ama. Pinindot ni Alena ang remote. Ang screen ay nagdilim sandali bago nag-play ang isang audio recording. Umalingaw-ngaw sa buong conference room ang boses ni Isabela. Hindi magsasalita si Angelo. Kung malaman ni Alena na ikaw ang nagmamaneho ng kotseng sumalpok sa ama niya, at si Angelo ang ginamit mong panakip butas, masisira ang lahat ng plano natin. Sinundan ito ng malinaw na dashcam video kung saan makikita ang pagbaba ni Isabela mula sa isang sports car takot na takot, habang inuutusan niya si Angelo na ilipat ang dugo ang katawan ni Don Roberto. Ang bawat hininga ni Isabela ay tila naputol. Ang kanyang kayabangan ay tuluyang nadurog, pinalitan ng matinding takot at panginginig. Napahagulgol siya at napatakip sa kanyang mukha. Wala siyang maitatanggi. Ang katotohanan ay nakalantad sa harap ng kapulisan at ng buong kumpanya. Lumapit ang mga pulis kina Don Julian at Isabela. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanilang mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay musika sa pandinig ni Alena. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Isabela Delgado. Nagwawala ang dalaga habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Alena, hayop ka! Hayop ka! Pinanood lamang sila ni Alena.
Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Ang tunay na hayop ay ang mga taong pumapatay para sa kasakiman, Isabela. Pagbayaran mo ang buhay ng ama ko sa likod ng rehas. Habang isinasakay ang mag-amang Delgado sa police car sa labas ng gusali, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Alena. Pakiramdam niya ay may isang napakabigat na bato ang naialis sa kanyang dibdib. Nakamit niya ang hustisya para sa kanyang ama at nailigtas niya ang kumpanya. Ngunit ang digmaan ay may isang huling bahagi. Lumapit si Gabriel kay Alena na may hawak na tablet. Madam Chairman, nahuli na ang mga Delgado. Ngunit may problema po tayo. Ang warrant of arrest para kay Angelo ay inilabas na rin kasabay ng kina Isabela. Nasaan siya? Tanong ni Alena. Tumakas po siya mula sa ospital pagkatapos ng operasyon ni Lola Amara. Nawawala po si Angelo at ang huling na track naming lokasyon ng kanyang telepono ay sa lumang tulay na malapit sa lugar kung saan naaksidente ang inyong ama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alena. Ang tulay na yon ay malalim at tila nag-aanyaya ng kamatayan. Ano ang binabalak ni Angelo? Pagtakas ba sa batas? O pagtakas sa sariling buhay dahil sa bigat ng kanyang kasalanan? Ang malamig na hangin mula sa ibaba ng tulay ay tila humihiwa sa balat. Ang kalangitan ay madilim, walang ni isang bituin na nagbibigay liwanag. Sa gitna ng makipot at lumang kalsadang ito, ang mismong lugar kung saan nawalan ng buhay si Don Roberto. Nakatayo si Angelo. Ang kanyang mga paa ay nasa pinakagilid ng sementadong harang. Ang kanyang paningin ay nakapako sa madilim at rumaragas ang ilog sa ibaba. Ang bawat agos ng tubig ay tila tumatawag sa kanya, nag-aalok ng isang mabilis na pagtakas mula sa lahat ng kahihiyan, pagkakasala at pagkabigo. Nanginginig si Angelo na wala ang kanyang yabang at mga pangarap. Konsensya na lang ang umuukil-kil sa isip niya. Pumikit siya, handa ng wakasan ng lahat. Kung akala mong mahuhugasan ng tubig na yan ang ginawa mo, nagkakamali ka, Angelo. Ang malamig ngunit pamilyar na boses na yon ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Angelo at nakita si Alena na nakatayo ilang metro mula sa kanya. Ang mga ilaw ng sasakyan ni Gabriel sa likuran ni Alena ay nagbigay ng anino sa babaeng dating inalipin niya. Ngunit ngayon ay tila isang diwatang humahatol sa kanyang kapalaran. Napahagulol si Angelo. Nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa gilid ng tulay. Hindi na naituloy ang balak na pagtalon. Alena, bakit ka pa narito? Basag ang tinig niyang sambit. Hayaan mo na akong tapusin ito. Ito na lang ang paraan para makabawi ako sa inyo. Para hindi na ako maging pabigat. Wala na akong silbi. Dahan-dahang naglakad si Alena palapit. Walang takot, walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagkadismaya. Mamatay? At paano ka makakabawi sa pagkamatay? Sa tingin mo ba ang pagtalon mo sa tulay na ito ay ibabalik ang buhay ng ama ko? Sa tingin mo ba, ang pagtakas mo ngayon ay magbibigay ng hustisya sa 3 taong pinaglingkuran kita habang nakikipagpalitan ka ng laway sa babaeng pumatay sa tatay ko? Tila pinapalo ng bato ang dibdib ni Angelo sa bawat salitang binitawan ni Alena. Tinakpan niya ang kanyang tainga at umiyak ng malakas. Natakot ako, Alena. Noong gabing iyon, lasing kami ni Isabela. Siya ang nagmamaneho. Nang mabangga namin ang sasakyan ng ama mo, gusto ko siyang tulungan pero pinigilan ako ni Isabela. Sinabi niya na kapag nalaman ng mga tao, masisira ang kinabukasan ko. Binigyan nila ako ng pera, ng promosyon. Nabulag ako, Alena. Patawarin mo ako, nabulag ako ng ambisyon. Huminto si Alena sa harapan ni Angelo. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang muka ay basang-basa ng luha at uhog. Ito ang lalaking minahal niya, ang lalaking binigyan niya ng buong tiwala. Ngayon, nakikita niya kung gaano ito kahina at kaduwag. Hindi ka nabulag, Angelo. Pinili mong pumikit.
Mariing wika ni Elena, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng libu-libong luha. At ang pagpapakamatay mo ngayon ay hindi isang pagsisisi. Isa itong kaduwagan. Tumatakas ka dahil hindi mo kayang harapin ang mga tao nang walang pera at kapangyarihan. Tumatakas ka dahil ayaw mong harapin ang lola mong inatake sa puso dahil sa kagagawan mo. Nang marinig ni Angelo ang tungkol sa kanyang lola, lalo siyang napaiyak. Ang lola ko, ayos na ba siya? Buhay ba siya? Ligtas na siya. Pero paano mo siya haharapin? Iiwan mo siyang mag-isang mamatay sa sakit habang nagpapakaduwag ka rito sa tulay. Sumbat ni Elena, ang buhay ay hindi isang laro na kapag natalo ka ay pwede ka na lang mag-quit. Kung gusto mo talagang makabawi, harapin mo ang batas. Pumasok ka sa rehas na nararapat sa'yo. Pagbayaran mo ang kasalanan mo at patunayan mo kay Lola Amara na may natitira ka pang dignidad bilang tao. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Angelo. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay totoo. Wala siyang karapatang takasan ang parusa na siya mismo ang gumawa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay sa gilid ng tulay at gumapang palapit sa paanan ni Elena. Hinalikan niya ang sapatos nito, umaasang sa huling pagkakataon ay maipaparating niya ang isang tunay na pagsisisi. Patawad, Elena. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Susuko na ako, bulong ni Angelo habang nakadapa sa semento. Hindi umiyak si Elena. Hindi niya hinawakan si Angelo. Hindi niya ito itinayo. Sumenyas lamang siya sa mga pulis na naghihintay malapit sa sasakyan ni Gabriel. Lumapit ang mga otoridad at maingat na itinayo si Angelo upang basahan ang kanyang mga karapatan at posasan. Habang inilalayo si Angelo at isinasakay sa police car, lumingon ito sa huling pagkakataon kay Elena. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng salitang salamat. Ngunit walang tunog na lumabas. Hindi na sumagot si Elena. Tumalikod siya, inayos ang kanyang suit at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya sa sasakyan, binuksan niya ang bintana at pinabayaan ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Wala ng Angelo, wala ng Isabela, wala ng mga delgado na magpapahirap sa kanyang buhay. Tapos na ang laban, ngunit sa kanyang pagbabalik sa mansyon ng mga Reyes, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang malaking bahay ay walang kalaman-laman. Wala ang maiingay na pag-uutos ng kanyang biyenan. Wala ang mga basahang kailangan niyang labhan. Nakuha niya ang lahat ng kanyang gusto, ang katarungan at ang kayamanan. Ngunit bakit tila may isang malaking butas sa kanyang dibdib? Nang gabing iyon, mag-isang naupo si Elena sa gitna ng kanyang engrandeng sala. Uminom siya ng isang basong alak habang nakatingin sa apoy ng fireplace. At sa kauna-unahang pagkakataon, simula noong araw ng gala, hindi siya umiyak dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa pagod. Ang pagod ng isang reyna na kinailangang maging halimaw upang puksain ang mga demonyo sa kanyang kaharian. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Elena. Isang lalaking may dalang isang palumpon ng mga puting rosas. Hindi ito miyembro ng board, hindi ito abogado, at hindi rin ito kliyente. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, nagtama ang kanilang mga mata at isang pamilyar na ngiti ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Elena. Isang ngangiting matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala bago pa man niya makilala si Angelo. Sino ang lalaking ito? At ano ang kanyang papel sa bagong simula ng buhay ng reyna? Ang mga puting rosas ay inilapag ng marahan sa ibabaw ng makintab na lamesa ni Elena. Ang halimuyak ng mga ito ay tila humawi sa mabigat na hangin sa loob ng opisina. Unti-unting inangat ni Elena ang kanyang paningin at ang malamig na pader na nakapaligid sa kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang mainit na sinag ng araw. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking may maaliwalas na mukha. Ang mga mata nito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pag-unawa. Si Mateo,
ang anak ng dating business partner ng kanyang ama, at ang lalaking lihim na nagmahal sa kanya bago pa man siya magdesisyong magtago sa likod ng mga sirang damit at magpakasal kay Angelo. Matagal itong namalagi sa ibang bansa upang pamahalaan ang kanilang sariling negosyo, ngunit ngayon, narito siya, nakatitig kay Elena nang walang bahid ng panghuhusga. Sabi nila sa balita, isa ka na raw halimaw sa loob ng boardroom. Nakangiting wika ni Mateo. Ang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Pero sa paningin ko, ikaw pa rin yung Alena na umiiyak sa hardin ni Don Roberto kapag nalalanta ang mga tinanim niyang bulaklak. Hindi napigilan ni Alena ang pag-igting ng kanyang panga habang pinipigilan ang pagbabadya ng luha. Sa loob ng 3 taon, nasanay siya ang nag-aalaga, siya ang nag-iintindi, at siya ang nagtitiis. Ngayon, may isang taong dumating hindi upang humingi ng pabor, kundi upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Mateo, kailan ka pa bumalik? Mahinang tanong ni Elena. Halos hindi makapaniwala. Lumapit si Mateo at naupo sa upuang nasa harap ng lamesa. Hindi niya inusisa ang tungkol sa iskandalo, sa mga delgado o kay Angelo. Sa halip, tinitigan niya ang mga matang pagod ni Elena. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng dalaga na nakapatong sa lamesa. Walang mali siya, kundi isang purong pagrespeto at kalinga. Ang init ng palad ni Mateo ay nagbigay ng isang pamilyar na pakiramdam na matagal nang inasam ni Elena, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Bumalik ako nang malaman kong nag-iisa ka na sa laban mo. Malambing na tugon ni Mateo. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humagod sa likod ng palad ni Elena. Hindi mo na kailangang maging matapang araw-araw, Elena. Pwede ka nang magpahinga. Sasamahan kita. Isang butil ng luha ang nakawala sa mga mata ni Elena. Ito ang luha ng paghilom. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maramdaman ang kalinga na nararapat para sa kanya. Ngunit ang kanilang tahimik na sandali ay naantala nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Gabriel, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Madam Chairman, patawad sa pang-aabala. May nagwawala po sa lobby sa ibaba. Si Aling Belen po. Ipinagpipilitan niyang makausap kayo at ayaw niyang umalis hanggat hindi ninyo siya hinaharap. Nawala ang lambot sa mukha ni Elena at muling bumalik ang anino ng reyna. Tumayo siya, ngunit bago pa siya makahakbang, tumayo rin si Mateo at tumabi sa kanya. Sasabayan kita. Wika nito, isang tahimik na pangako na hindi na niya hahayaang mag-isa si Elena sa pagharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Nang makababa sila sa lobby, isang nakakaawang tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang dating mayabang at mapagmataas na si Aling Belen ay nakaupo sa sahig ng gusali. Gusot-gusot ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang muka ay puno ng dumi at luha. Wala na ang mga mamahaling alahas na dati nitong ipinagyayabang. Nang makita niya si Elena, mabilis siyang gumapang palapit. Pilit na inaabot ang sapatos ng kanyang dating manugang. Elena, maawa ka sa akin. Nakulong si Angelo. Pinalayas ako sa inuupahan kong kwarto at wala na akong makain. Pagmamakaawa ni Aling Belen, ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na desperasyon. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Kahit gawin mo na lang akong tagalinis sa opisina mo, tatanggapin ko. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa gutom sa kalsada. Tiningnan ni Elena ang matanda. Kung nangyari ito ilang buwan na ang nakalipas, baka umiyak siya at agad na ibinigay ang lahat ng hilingin nito. Ngunit ang pusong ilang beses nilang tinapakan ay natuto ng maglagay ng hangganan. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malamig na pagkaawa. Sumenya si Elena kay Gabriel. Inabot ng investigador ang isang brown envelope kay Elena na siya namang iniabot ni Elena sa harapan ni Aling Belen. Ano ito? Pera? Ibabalik mo na ba sa akin ang bahay natin? Naguunahang tanong ng matanda
habang panginginig na binubuksan ang sobre. Nasa loob niyan ay tiket sa bus, pabalik sa probinsya kung saan kayo lumaki, at sapat na pera para makapagsimula kayo ng isang maliit na tindahan. Mahinahon, ngunit matigas na wika ni Alena. Hindi ko ibabalik ang bahay na ninakaw niyo mula sa pawis ko, at hindi ko kayo bibigyan ng trabaho dito. Ito na ang huling beses na makakatanggap kayo ng kahit ano mula sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Belen. Ito lang? Alena, asawa ka ng anak ko. May pananagutan ka sa akin. Wala na akong asawa, Aling Belen, putol ni Alena. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong labi. Kagaya ng sinabi niyo noon, isa lang akong hamak na tagalabas. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Ngayon nasa inyo na kung paano ninyo gagamitin yan. Kapag nagpakita pa kayo sa akin o sa kumpanyang ito, hindi na sobre ang ibibigay ko sa inyo, kundi posas. Tumalikod si Alena at nagsimulang maglakad pabalik sa elevator. Kasabay si Mateo na nakahawak ng magaan sa kanyang balikat bilang suporta. Naiwan si Aling Belen sa sahig, umiiyak at yakap-yakap ang sobre. Tuluyang tinanggap ang mapait na katotohanang ang yaman at pamilyang inakala niyang hawak niya ay naglaho na parang bula dahil sa kanyang sariling kasakiman. Pagbalik sa opisina, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alena. Tila tuluyan ng naputol ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang sumira sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man niya mayakap ng buo ang kanyang kapayapaan, lumapit muli si Gabriel at inilapag ang isang selyadong liham sa kanyang lamesa. Ang sobre ay may selyo ng City Jail. Dumating po ito kaninang umaga, Madam Chairman, mula kay Angelo. Napatitig si Alena sa liham. Sa loob ng sobreng yon, nakapaloob ang mga huling salita ng lalaking minsang naging mundo niya. Tumingin siya kay Mateo at pagkatapos ay sa liham, babasahin ba niya ang huling mensahe ng kanyang nakaraan o tuluyan na niya itong susunugin upang magbigay daan sa isang bukas na walang bahid ng kahapon? Ang selyadong liham mula sa City Jail ay tila may sariling bigat, nakapatong sa lamesa ni Alena na parang isang huling piraso ng kahapon na ayaw pang magpaalam. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa iba't ibang emosyon. Pait, lungkot, at isang bahagyang kirot na matagal na niyang pilit ibinabaon. Tumayo si Mateo at maingat na inilapit ang kanyang sarili, hindi upang panghimasukan ang desisyon ni Alena, kundi upang ipadama ang kanyang tahimik na presensya. Kung hindi ka pa handa, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang mga salitang nakasulat dyan ay hindi makakapagpabago sa kung ano ang nangyari na. Malambing na payo ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Kailangan ko itong basahin, Mateo. Hindi para balikan siya, kundi para tuluyan ko ng isara ang pinto. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre. Ang papel na nasa loob ay manipis at medyo lukot. Tanda ng mga nanginginig na kamay na sumulat nito. Ang sulat kamay ni Angelo ay hindi na kasing ayos noong siya ay nagpipirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ngayon, ito ay parang mga gasgas ng isang taong nagmamakaawa sa kadiliman. Alena, alam kong wala na akong karapatang tawagin pa ang pangalan mo. Alam kong ang sulat na ito ay maaaring huling basurang itatapon mo sa iyong buhay. Pero gusto kong malaman mo na dito sa loob ng malamig na selda, ang tanging nagbibigay ng init sa akin ay ang alaala ng mga panahong hinihintay mo akong umuwi. Araw-araw, sinisingil ako ng konsensya ko. Bawat gabi, naririnig ko ang tunog ng pag-iyak mo nung gabing itaboy kita sa gala. Nabulag ako sa kinang ng isang mundong hindi naman pala para sa akin. Ipinagpalit ko ang tunay na ginto sa isang pekeng tanso. Nabalitaan kong tinulungan mo si Lola Amara. Kahit kailan, napakabuti mo. Patawad, Alena. Patawad sa lahat ng kasinungalingan, sa pandaraya, at sa pagiging kasabwat sa pagkamatay ni Don Roberto. Hindi ako humihingi ng kapatawaran,
para makalabas dito. Humihingi ako ng tawad para bago man lang ako tuluyang mabulok dito, may isang bagay akong nagawang tama. Malaya ka na, Alena. Pinalaya mo ako sa aking sariling kasakiman nang ipadala mo ako rito. Sana makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo ng buo. Yung taong hindi mahihiyang hawakan ang kamay mo sa harap ng kahit sino. Paalam, ang aking reyna. Angelo. Pumatak ang isang luha mula sa mata ni Alena. Tumama ito sa pangalan ni Angelo sa ibaba ng sulat at bahagyang pinabo ang tinta. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng kaluwagan. Ang lalaking inibig niya ng tapat ay natuto rin sa wakas, kahit huli na ang lahat. Ibinalik niya ang papel sa loob ng sobre at inilagay ito sa pinakailalim ng kanyang drawer. Sinarado niya ito nang may kasiguraduhan. Tapos na, bulong niya sa hangin. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Tapos na ako sa kahapon, Mateo. Ngumiti si Mateo, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Kung ganoon, gusto mo bang samahan akong uminom ng kape sa labas? Bilang pagdiriwang sa bagong simula ng Madam Chairman, tumango si Alena. Nang gabing iyon, lumabas sila mula sa gusali ng Ray's Shipping. Walang nagmamasid na mga gwardiya, walang mabigat na tensyon sa paligid. Ang hangin ay malamig ngunit hindi na nanunuot sa buto. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, nararamdaman ni Alena na hindi na siya ang babaeng naglalaban ng barong at umiiyak sa dilim. Siya ay isang babaeng may karapatang maging masaya. Sa kabilang banda, sa loob ng selda ng pambabaeng pasilidad ng City Jail, ang gabi ay hindi payapa. Si Isabela na dati ay natutulog sa mga higaang yari sa mamahaling seda ay ngayon nakaupo sa malamig na semento. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, ang kanyang muka ay walang bakas ng kolorete at ang kanyang buhok ay hindi na kasing ayos ng dati. Hoy, baguhan! Umusog ka nga! Masyado kang nag-iinarte. Sigaw ng isang matapang na preso habang tinutulak si Isabela gamit ang paa. Huwag mo akong hawakan! Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang tagapagmana ng Delgado Group. Bulyaw ni Isabela, pilit na ibinabangon ang kanyang nawalang kayabangan. Napahalakhak ang mga kapwa niya preso. Delgado Group? Bakit may mapapakain ba sa amin yang kumpanya mo? Dito sa loob, wala kang pera. Pantay-pantay tayo rito, kaya matuto kang lumugar. Isa pang preso ang nagbuhos ng maruming tubig mula sa timba sa harapan ni Isabela na naging dahilan upang mabasa ang kanyang mga paa. Napaiyak si Isabela sa matinding galit at kahihiyan. Wala na ang kanyang ama na magtatanggol sa kanya. Wala na ang mga abogadong kayang bilhin ang batas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang eksaktong pakiramdam ni Alena noong gabing ipahiya niya ito sa gala. Ang pakiramdam na maging isang walang kwentang alikabok sa mata ng ibang tao. Kinabukasan, sa isang tahimik na sementeryo na napapaligiran ng malalaking puno ng akasya, nakatayo si Alena sa harap ng puntod ng kanyang ama. Sa kanyang kamay ay isang palumpon ng mga paboritong bulaklak ni Don Roberto. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Mateo, nagbibigay ng tahimik na suporta habang nagdarasal ang dalaga. Pa, mahinang simula ni Alena habang inilalapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida. Nagawa ko na po. Nabalik ko na ang dangal ng pamilya natin. Nagbabayad na ang mga taong nanakit sa inyo. Hinaplos niya ang inukit na pangalan sa marmol. Sana po ay mapatawad ninyo ako kung nagpadala ako sa galit noong mga nakaraang buwan. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang kainin ako ng puot. Magpapahinga na po ako sa paglaban. Panahon na po para buuin ko ang sarili ko. Nang tumayo si Alena, bahagyang umihip ang hangin, tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ama. Lumingon siya kay Mateo. Inilahad ng binata ang kanyang kamay, isang tahimik na imbitasyon upang sabay nilang lisanin ang lugar ng mga patay at maglakad patungo sa hinaharap.
Dahan-dahang inabot ni Alena ang kamay ni Mateo. Ang kanilang mga daliri ay nag-intertwine, nagbibigay ng isang pamilyar na init at pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Habang papalayo sila, ang araw ay sumikat ng tuluyan, nagbibigay liwanag sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. 5 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang mundong puno ng kasinungalingan, at mula sa mga guho nito ay umusbong ang isang panibagong paraiso. Ang sikat ng araw ay banayad na dumadampi sa malawak na hardin ng kanlungan ni Roberto, isang pasilidad at pangkabuhayang sentro na ipinatayo ni Alena para sa mga inabusong kababaihan at mga inabandonang matatanda. Wala na ang mga mabibigat at madidilim na suit na ginamit niya bilang baluti sa loob ng boardroom. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pait, kundi isang payapa at dalisay na ngiti. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo sa isang wheelchair si Lola Amara. Kahit mahina na ang katawan nito dahil sa katandaan, ang mga mata nito ay puno ng tuwa habang pinapanood si Alena na nagtuturo sa mga kababaihan kung paano maghabi. Hindi iniwan ni Alena ang matanda. Tinupad niya ang kanyang pangako na aalagaan ito hanggang sa dapit hapon ng buhay nito, hindi bilang asawa ni Angelo, kundi bilang isang taong may busilak na puso. May natutunan si Alena tungkol sa pagpapatawad sa loob ng 5 taong iyon. Madalas siyang tanungin ng kanyang sarili, napatawad na ba niya si Angelo at ang mga taong nanakit sa kanya? Habang tinitingnan niya ang kalangitan, nahanap niya ang sagot sa kanyang dibdib na ngayon ay magaan na magaan. Hindi na niya dinalaw si Angelo sa piitan, ni hindi na niya inalam ang balita tungkol kay Isabela. Ngunit wala na rin siyang nararamdamang galit tuwing naiisip ang mga pangalan nila. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng mga taong sumira sa iyong buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbibitaw sa mainit na baga ng puot upang hindi na mapaso ang sarili mong mga kamay. Pinalaya niya sila sa kanyang isipan at sa paggawa noon, pinalaya niya ang kanyang sarili. Naramdaman ni Alena ang isang mainit na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Sumandal siya sa matipunong dibdib ni Mateo. Walang salitang namutawi. Tanging ang tahimik na ritmo ng kanilang mga puso ang nag-uusap. Hinalikan ni Mateo ang tuktok ng kanyang ulo, isang halik na nagpapahiwatig ng matibay na respeto at walang hanggang pagmamahal. Natagpuan ni Alena ang kapayapaan sa piling ng isang lalaking hindi nanghingi ng pagpapanggap. Kay Mateo, hindi niya kailangang itago ang kanyang yaman o ang kanyang talino para lang magmukhang malakas ang isang lalaki. Minahal siya nito ng buo. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga tagumpay, at ang kanyang mga kahinaan. Habang pinagmamasdan ni Alena ang mga babaeng nasa kanlungan na unti-unting nakakabangon mula sa kanilang mga mapapait na karanasan, isang malalim na aral ang tumimo sa kanyang kaluluwa. Madalas ituro sa mga kababaihan na ang pagpapakasakit ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, na ang pagiging martir, ang pagtanggap ng mga insulto, at ang pagkitil sa sariling pangarap para sa ikabubuti ng asawa at pamilya ay isang utang na loob na dapat bayaran ng kababaihan habang buhay. Ngunit isang malaking kasinungalingan ang maniwala na kailangan mong gawing basahan ang iyong sarili upang maging kapaki-pakinabang sa iba. Ang pag-ibig na walang kalakip na respeto ay lason sa kaluluwa. Ang tunay na pagmamahal ay nagtataas, hindi nagbababa. Hindi mo kailangang patayin ang sarili mong liwanag para lamang makita ang anino ng ibang tao. Ang halaga ng isang babae, Saumi, ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tiniis na luha, kundi sa kanyang tapang na bumangon at sabihing, "Tama na, mahalaga ako, at karapat-dapat ako sa mas mabuting buhay." Sa huli, ang buhay ni Alena Reyes ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paglalakbay ng pag-ibig sa sarili. Ang babaeng inalipusta, tinawag na katulong, at itinapon sa dilim ay muling nakatayo
sa tuktok ng kanyang kaharian. Ngunit ang kanyang trono ay hindi nagawa sa ginto at pera, kundi gawa sa kapayapaan, katotohanan, at isang pusong hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Ang reyna ay hindi nagmula sa basahan. Siya ay palaging isang reyna na pansamantalang nagsuot lamang ng mga sirang damit, naghihintay ng tamang panahon upang muling ipagaspas ang kanyang mga pakpak patungo sa araw.